Samantala, pinatawan na ng House Tri-Committee ng contempt order ang 4 na vloggers na nadadawit sa pagpapakalat ng fake news sa social media. Ito'y matapos paulit-ulit na isnabi ng mga ito ang ipinadalang sabina sa kanila ng komite. Ang isa namang vlogger may revelasyon sa kontrobersyal na polvoron video umano ni Pangulong Bongbong Marcos. Magbabalita si Dustin Bayog. Ipinasight in contempt ng mga miyembro ng House of the Representatives Tri-Committee ang 4 na social media vloggers kaugnay sa hindi nila pagdalo sa pagdinig tungkol sa pagkalat ng fake news. Inihaay ni Abang Lingkod Party List Representative Joseph Paduano ang citing contempt laban kina Sasasot, Jeffrey Celis at Lorraine Badoy dahil sa hindi nila pagsipot sa mga pagdinig simula pa noong Pebrero sa kabila ng mga iniisyong sabina. Ipinag-utos din ng TRICOM na idetene sila sa batasang pambansa hanggat gumugulong pa rin ang kanilang investigasyon. Damay din sa pinasiting contempt ng Kamara si Mark Anthony Lopez dahil naman umano sa pag-atake nito sa komite sa isa niyang social media post. Hindi rin ito dumalo sa pagdidig kahapon dahil ani nito na ipaliwanag na niya ang kanyang panig nang dumalo siya noong ikatlong hearing. Tulad nila Badoy, madidetain din si Lopez ng 10 araw naman sa House of the Representatives. Kaugnay nito, idatasan naman ng TRICOM ang Department of Foreign Affairs at ang Bureau of Immigration na alamin ang kalagayan nila Sasot, Celis at Badoy. Samantala, isinuwalat naman sa isang affidavit ng isang dumalong social media vlogger na si Vicente O. Pebbles Cunanan na si dating presidential spokesperson na si Attorney Harry Roque umano ang nagpasimuno sa polvoron video. Ito ang video kung saan nakuha ng umanong gumagamit ng cocaine si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sabi ni Cunanan, si Roque ang nasa likod ng fake video na laying sirain ng kredibilidad ng Pangulo at magdulot ng public backlash sa kanyang administrasyon. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.